Meron sa ating dinalang Honda Click na galing pa ng Nueva itong mga sir. Doon siya nasiraan. Tapos ang nangyari, ginawa doon, tinap overhaul. Napansin nyo, bago yung block. Tinap overhaul. Kaso, hindi na mapaandar. Ngayon, chinek namin, tinanggal lang namin yung yung cover na yan. Yun lang din naman yung tinanggal namin dyan. Nakatanggal na yan dito, nakatanggal na rin yung paggilid dahil yung kanyang sigunyal hindi maikot. Try mo nga, paikutin. Ayan, ito tayo sa bala. Okay. Ayan, hindi mapaikot. Binaklas na yan mga sir ha. Kaso ayun, hindi nga mapa-under daw. Kaya tingin ko mayroong something yan. Sige, kalasin mo yung dinala to dito ay sinakay sa sasakyan mula Kwan. Gabay siya ba yun? Kasi doon siya nasiraan. Ngayon ay hindi na mapa-andar ang shop doon sa pinagpagawa niya. Pinasakay na lang to sa pickup papunta rito. Dito sa sa Maynila. Tapos hinatak na lang to papunta rito. Para sa atin ipagawa. O ngayon bubuksan natin. Check natin kung ano 'yung nangyari, kung bakit hindi maikot yung sigunyan. So natuyan daw to ng langis. Tapos siyempre natuyan ng langis. Pinalitan ng bagong block. At yun nga, hindi mapa-andar daw. Hindi talaga andar yan kasi nga hindi umiikot yung sikunyan. Tapos tanggalin mo muna yan pati dito. Yung pulley, yung water pump, isa rin sa nagpapaigpit yan Lalo kung mali yung pagkakalagay dyan, hindi na isintro yung pinaka propeller niyan. Sira yan. Ayan Tagal na yung kaso matigas pa rin. Kaya ibig sabihin, andun ang problema niyan. Baka nagkasalubong na yung piston niyan. Ayan, tigas pa rin Tingnan nga natin kung ano ginawa dyan. Ayan, may ikot na siya May ikot na nung tinanggal yung dito Ang sa siri, istaka. May istaka pa to. Tapos to. Balok to. Nako, top overhaul mo yan. Baka mali yung timing nito. Pag mali kasi yung timing, magkakasalubong yan. Wala to. Pero naka-timing yung cams. Meron dito. Ito, wala. Tapos mga lost thread na to. Top overhaul mo na lang. Kalasin mo na lang. Para makita natin. Baka mamaya sumablay yan. Siyempre galing sa ibang paggawaan yan Iba naman yung diskarte nila. Iba din naman yung diskarte namin. Magkakaiba. Kada mekaniko, magkakaiba yung diskarte niyan. Hindi yan pare-parehas. Ang gagawin natin ay tanggalin natin yung head. Ayan, tanggal na yung cylinder head. Ito hindi man lang nirepacing, sinalpak na kaagad. Hindi gumagalaw. Stock up. Ito may ikot na. May ikot na. Kaso problema, itong rocker arm, nag-stack up yung rocker arm na intake. Ito, kaya gumalaw. O depende, baka luwagan mo to, baka tinukod, baka ginamitan ng magic contail. Tapos hindi mo lang nirepacing.
Maluwag na. Bakit hindi maikot tayo na? Maluwag na to. Tapos baliktad pa yung baliktad pa yung spring. Yung malalapit na parang dikit-dikit nasa baba na dapat nasa taas. Baliktad. I-try mo pa ikutin niya mamaya. Tapos yung muna yung para makauwi na yan. Okay, maya tuloy natin ito. Yan, ito mga sir, na-replace na natin yung kanyang block, pati yung head. Tapos dino-double check mabuti yung mga ibang pisa lalo sa cams na doon nagsimula yung stock up niya. Tapos dito naman sa may ayan, nalinisan na rin natin yung kanyang piston. Kaso pagdating doon sa loob ng makina, ayan gitata sa loob. Parang itinay yung langis niya, parang may tubig. Kakaiba yung langis niya. Mukhang hindi ko lang alam kung ano bang langis ang ginagamit nito. Kung ako yung tatanungin, dapat ito overhaul to para malinisan tong loob ng makina niya So para matanggal na yung oil sludge sa loob. Kasi yung mga oil line yan dun sa loob, kapag mayroon siyang oil sludge, medyo nababarahan, nahihirapan yung oil pump na mag-supply ng langis. Kaso yun lang yung gagawin kasi natin. Ito lang. Valve seal, ayan, bago na rin. Tapos dino-double check ni Kapulong na mabuti yung cams. Ayan, goods naman yung cams. Hinugasan ng gasolina kaya nagganto. Pero bago nyo isalpak, lalo kapag ganyan, applyan nyo ng langis. Pati dito sa loob. Minsan din mga sir, kapag once na nabawasan yung bearing dun sa loob ng rocker arm, isa rin po yan sa nagpapa-stack up. Lalo kung mali-mali yung lagay, ayun na, asahan mo na. Yan, dapat yung roller ng rocker arm, check nyo rin to. Ayun. Bago lang to mga sir. Totally hindi pa nasasayaran ng talagang sobrang ikot ng piston yan. Dahil after nung ginawa, ayun na. Ayaw na umiikot. Ayaw na mag-start. Sige, buuin muna natin. Tapos may sulpak na natin dito. Ito mga sir, kakapit na natin yung block. Siyempre, yung piston ring, i-arrangement yun ng tama. Huwag dapat magkatapat-tapat. Base gasket, bago. Tapos cylinder gasket, bago din. Kasi nga, nagkalas tayo. Kahit sabihin nyo na kakagawa lang ito, obligado, kailangan natin ulit palitan. Kasi nasira, may mga doon sa gasket kasi meron siyang mga natanggal-tanggal na rin. Kaya ayaw din namin na magkaroon ng back job. At isa pa, makakaabala kay sir kapag once na magkano lang naman yung cylinder gasket. Kaya hindi na natin pagkakaitan pa yan. Yan, nasapak na yung lock. Yan pa rin yung yung nakalagay dyan. Wala namang problema kasi bago lang yan. Okay, kapit muna natin. Basta kung kayo nagkalas mga sir, tatandaan nyo lang yan. Pag once na natandaan nyo na yan, hindi po kayo dyan maliligaw. Kung sakaling makakalimutin kayo, napaka-importanting may nakatutok kayong cellphone nyo, video nyo. Yan. Balik-balikan nyo lang yung video nyo na yan. Kung sakaling mayroon kayong hindi naintindihan o nakalimutan, balik-balikan nyo lang yan.
Sa umpisa lang naman kayo mahihirapan dyan. Yan, base gasket, dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan yan, napaka-importante yan. Okay, lagyan natin yung bagong gasket natin. Kapag ka 150 yung ginagawa ninyo or yung motor ninyo, gagamitin nyo pang 150 rin. Magkaiba po sa 125. Kapag ka once na nailagay nyo pang 125, asahan nyo po ay magkakaroon siya ng ingay dahil tatama yung gasket dun sa piston. Ngayon, kung 125 naman yung ginagawa ninyo tapos nailagay nyo pang 150, ang mangyayari, overheating naman kasi hindi tugma yung butas ng gasket doon sa block o sa head, matatakpan yung butas. Kaya bago kayo bumili ng pisa, kung hindi nyo pa kabisado, napaka-importanting meron kayo sample. Okay, kabit na yung kanyang cylinder head. Ngayon ay kakabit naman natin yung mga stud bolt, tapos yung tornilyo ng sprocket cam, at ibabalik din natin yung tornilyo sa gilid, water pump, tapos yung water pump at radiator cover. Maya mapapandar na natin to. Ayan, ibalik na natin yung kanyang head, tornilyo. Ayan, paikutin mo. Inaikot na. Ayan, ipabalik na natin doon. Tapos, tatry natin paandarin na. Ayan, mga sana, ibalik na natin lahat. Radiator, andyan na. Naibalik na rin, na dating nakatanggal nung dinala dito. At may coolant na panggilid na ibalik na rin. Langis na lang yung kulang nito para mapaandar natin. Ito mga sila, maandar na. Kaso tugtog tong box. Tapos idadiagnose pa yan. Tapos yung backplate dun sa may lining, isa rin sa may problema. Yan, maandar na siya. Kunting kalikot na lang, diagnose. Ayan mga sa, maandar na. Binabalik na natin yung upuan. Ang daming error na nakita natin dun sa diagnose niya. Hindi ko na rin pinakita sa inyo. Apat, diba? Tapos mga preno. Wala na, mga preno. Dapat yun ay susunod niya. Backplate ng lining, isa rin sa palitin. Yan, pero siya na daw bahala dyan eh. Kaya goods na to mga sir. Pwede nyo na itong makuha.